Isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga kapatid, diyan po sa Mafraq at sa ICAD Musapa. Kamusta po ang bawat isa? Napakabilis po ng araw, at Friday na naman po muli tayo ay pinagtitipon-tipon ng ating Panginoon upang makarinig ng kanyang mensahe at paalaala sa gabing ito. At bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa panalangin. Aming Diyos, Ama, sa langit kami po ay nagpupuri sa inyong anak na si Jesus, aming Diyos at tagapagligtas ng aming mga buhay sa kanyang kabutihan at habag. Grasya, Panginoon, at sa kanyang pagmamahal, Panginoon, unconditionally, Panginoon. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo upang kami ay magpalinis ng aming mga puso at isipan. Alisin niyo po ang mga karumihan sa amin, Panginoon. Alisin niyo po ang mga hindi angkop sa mga oras ito, Panginoon. At kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon, at humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa mga nagawa namin kasalanan sa aming mga kapwa, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Kung kami ay nakagawa ng hindi maganda, Panginoon, hindi kalugod-lugod, Panginoon, may mga naisip kami, Panginoon, o mga nasabi, Panginoon, o mga nagawa, Panginoon, na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, hinihingi po namin ito ng kapatawaran sa Hallelujah, Lord. At Panginoon, samahan po kami, niyo po kami, Panginoon, inaanyayahan po namin ang banal na Espiritu, Panginoon, na gabayan kami, proteksyonan kami, Panginoon, saan man kami naroroon ngayon, Panginoon, at bigyan kami ng wisdom, Panginoon. Panginoon, mensahe niyo lamang po ang Panginoon aming maririnig at ang aming pag-aaralan, Panginoon. Panginoon, basbasan niyo po, Panginoon, na aming mga gadget na ginagamit, Panginoon, ang aming messenger o pati ang YouTube, Panginoon. Basbasan niyo ito, Panginoon, upang maging daluyan na inyong mensahe, Panginoon, at wala pong anumang distraction na mamamagitan sa aming pag-aaral ng inyong salita, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon. Winawagsin namin, Panginoon, ang gawa ng kaaway, Panginoon, in Jesus' name, inaangkin namin ang katagumpayan ng aming gawain ngayong gabi, Panginoon. Panginoon, bless us, Panginoon. I-bless niyo rin po aming pamilya, Panginoon, sa Pilipinas, Panginoon. Protection niyo rin po sila, Panginoon. At gabayan niyo rin po sila, Panginoon, tulad ng paggagabay at pagprotekta niyo sa amin dito sa Abu Dhabi, Panginoon. Ito lang po aming panalangin, pagsamba at pasasalamat na may gabay batnubay na banal na Espiritu sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, noong mga nakaraan, natapos na natin ang fruit of Holy Spirit, no? Ang natutunan natin ang tungkol sa love, sa joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, at self-control. So, ngayong gabi, pag-aralan naman natin kung saan naman natin ito magagamit, no? Paano natin ma-apply sa ating pang-araw-araw na buhay yung natutunan natin na fruit of Holy Spirit. At yan nga po ang pamagat ng ating tatalakayin. Applying the fruit of Holy Spirit. Ayan. Forgiveness. So, isa po ang forgiveness para ma-apply natin ang mga natutunan natin, no? Tungkol sa siyam na nabanggit sa fruit of Holy Spirit. Familiar na po tayo sa mga naririnig natin na Bible verse, no? Tulad nito sa Matthew chapter 22 verse 33 to 39. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself." So, madalas na po natin ito naririnig, love your neighbor as yourself. So, paano kung yun nga, di ba narinig na rin natin yung mga tanong natin sa isip din, paano kung ang neighbor natin ay mga kaaway natin? So, sabi nga ng Panginoon, mas nauna pa nga ito kasi ito Matthew chapter 5, yung kanina binanggit natin is Matthew chapter 22. Ito Matthew chapter 5 verse 43 to 44.
You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. So, ito po yung tinuturing ng mga tao na isa sa pinakamahirap sundin ng utos ng Panginoon, ang mahalin ang iyong kaaway. Pero tulad ng sinabi ko, mas unang nabanggit ito ni Jesus Christ kaysa sa mahalin natin ang ating mga kapwa. So mahalin natin ang ating mga kaaway kasi sila rin naman ang ating mga kapwa, sila rin naman ang ating mga kapitbahay, ang ating neighbor. Amen po. So, forgiveness is one way of loving our enemies. So, bakit may forgiveness? Dahil ang Diyos natin, our God, is God of forgiveness. Sabi sa Daniel chapter 9 verse 9, the Lord, our God, is merciful and forgiving even though we have rebelled against Him. So, kahit nagkasala tayo sa Kanya, no, sa Panginoon, pinapatawad niya tayo. Nandun yung pagpapatawad ng Panginoon. So kung tayo pinapatawad ng Panginoon, again, bakit hindi tayo makapagpatawad ng ating mga kapwa? Sila din naman na nagkakasala sa Panginoon. Yung mga kaaway natin, pinapatawad din ng Panginoon. Amen po? So we must forgive. Sabi nga po sa Colossians, ito po ang ating main verse. Colossians chapter 3 verse 13, you must forgive one another just as the Lord has forgiven you. So yun nga po, no, yung sabi ko po, kung tayo po ay napapatawad ng Panginoon, bakit hindi natin magawa sa ating mga kapwa? So alam ko po, lagi po natin nababanggit, lagi po natin nasasabi, na mahirap po talaga magpatawad ng ating mga kapwa. Pero may kaparaanan ng Panginoon kung paano natin to gagawin. Ang sabi sa unang ikalawang verse na binasa natin, love your enemies and pray for those who persecute you. So, number one, dahil sabi nga love your enemies, so do not repay anyone evil for evil. So yun po ang dapat natin gawin. Di ba po, siguro naman po tinuro rin ito sa atin ng mga magulang, sa ating mga magulang, no, na kahit na nung bata pa tayo, kahit anong pag inaway ka ng ibang bata, huwag kang gaganti. So may ganyang katuruan sa atin na ating magulang, which is ganun din ang katuruan sa atin ng Panginoon. Do not repay anyone evil for evil. So pangalawa natin gagawin, pray for our enemy. Dahil yun po ang sabi sa ang nabanggit, pray for those who persecute you. Sabi po sa Romans chapter 12 verse 17 to 21, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is not possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Do not overcome by evil, but overcome evil with good. So, yun nga po, no, di ba nga po sa atin, mga Pilipino, pag tayo ay binato ng bato, batuhin natin ng tinapay. Ibig sabihin, maging pasensyoso tayo, amen? Or gumawa tayo ng mabuti, kasi tinapay sabi nga nila, pag sinampal ka, bigay mo yung kabilang pisngi at ipasampal mo din, amen po. So, magagawa ba natin to? Kaaway na nga natin, bibigyan pa ba natin ng pagkain? Di ba, sa ibang, kung wala sa atin ng Panginoon, siguro may isip natin, di ba? Bahala ka dyan, magutom ka, may kasalanan ka sa akin.
bahala ka diyan mauhaw, may kasalanan ka sa akin eh. Diba? So kung wala tayo sa Panginoon, yan yung mga may isip natin. Pero dahil tumanggap na tayo sa Panginoon, hindi na po tayo dapat gumaganti pa ng kasamaan. Amen po. Sabi nga, yan po no, sabi sa ikalawa, pray for our enemy. Baka naman pinapanalangin natin ng Lord, tapusin niyo na pong buhay niya. Hindi naman po ganun. Amen po. Ipanalangin natin na, Lord, kumilos ka po sa buhay ng taong ito. Hipuin mo po ang puso niya. Amen po. I-bless niyo po siya, Panginoon. Kasi ang mga tao po, minsan, kaya tayo nagkakaroon ng kaaway, hindi nakakakilala sa Panginoon or hindi alam ang salita, ang mga salita ng Panginoon. Hindi nila alam ang command ng Panginoon. Amen po. Kailangan nila ng presensya ng Panginoon sa buhay nila. Kailangan nila matutunan din ang mga natututunan natin sa Bible. Amen po. Nang sa ganun ay hindi sila gumawa ng kasamaan. Nang sa ganun ay hindi na natin sila maging kaaway. Amen po. So, ibig sabihin, no, ipagpasa Diyos natin. Oo, tama yun, ipagpasa Diyos natin. Lagi natin to sinasabi sa ating mga kaaway. No? Bahala na ang buhay, bahala na ang Diyos sa buhay mo. Amen po. So, sabi nga ng Panginoon, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. So, Panginoon po ang bahalang kumilos sa Kanya. Pero, wag naman natin tanungin ang Panginoon na, Lord, kala ko ba kayo maghihiganti sa akin? Hindi naman kaparaanan ng Panginoon na basta-basta na lang kitilan ng buhay or bawian ng buhay ang mga kaaway natin. Amen po. Ang ibig sabihin po nito, kikilos ang Panginoon sa buhay ng ating mga kaaway. Amen po. Para matuto rin siya na makitungo ng tama sa atin. Amen po. Ilang beses ba tayo dapat magpatawad? How many times we can forgive our enemies? So, tinanong po yan ni Peter sa Matthew chapter 18, verse 21 to 22. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. So yun po no, ganun karami. Yung 70 na nga lang ay marami na. Actually sa ibang Bible nito, sa ibang verse, ang sinabi dito, 70 times 7. Sa Tagalog po kasi nun, 7 ulit na pitong beses ng may 7 ulit. Kung hindi po ako nagkakamali. So gumawa po ako ng mathematic equation po. Kung hindi po ako nagkakamali, ganyan po ang ibig sabihin ng Panginoon. 70 na pinaulit-ulit ng hanggang 7 beses. Yun po yan sa Tagalog. So ang sumatotal, no? 70 times 70 times 70 times 70 times 70 times 70 times 70. Kung babasahin ko po ito ay 8,235,430,000,000. Ganun kadami. Ibig sabihin, walang katapusang pagpapatawad ang gusto ng Panginoon sa atin. Unconditional forgiveness. Amen po. So, kahit na makailang beses na magkaroon ng pagkakasala ang kapwa sa atin, kung nakailang beses nang gumawa ng kasalanan ang mga kapwa sa atin, against sa atin, yan po. Kahit na magkakaiba yan ng uri ng kasalanan, kahit anumang uri ng mga bagay na ginagawa nila laban sa atin, amen po.
So hindi sukatan ang paramihan ng kasalanan para hindi tayo magpatawad. Yung iba siguro, ito nakakarami na to eh. Minsan tinukutan ako nito eh. Minsan umutang sa akin to, tapos hindi na nagbayad, tinakbuhan na lang. So hindi dahil sa nagpaulit-ulit siya ng kasalanan sa atin, hindi na natin patatawarin. Tandaan natin, ang Panginoon, paulit-ulit din niya tayong pinapatawad. So ganun din tayo dapat sa ating mga kapwa. Ayun po, dahil ang mga taong ito kailangan din ng understanding, no? Sabi nga, pag gumawa natin ng mabuti, in doing this you will reap burning coals on his head. Mapapaisip sila, ano ba 'to? Ginawa ko ng lahat. Ang cool pa rin niya, 'di ba? Ang bait-bait pa rin niya sa akin, 'di ba? Gumagawa pa rin siya ng kabutihan sa akin. Mapapaisip siya. Yan po ang ibig sabihin niyan. You will heap burning coals on his head. Mapapakamot siya. Ano ba to? Ang dami ko ng kasalanan sa kanya. Titigilin ko na nga to. Hindi ko naman pala matatalo ang taong ito. Hindi ko naman pala matatalo si Kuya Dante, si Kuya Al, si Kuya Chris. Diba? So when the forgiveness should happen, kailan ba natin dapat ginagawa ang kapatawaran? Minsan ibang tao sinasabi, hanggang sa mamatay ako, hindi kita patatawarin. Diba? Hanggang kamatayan, hindi kita patatawarin. Bahala na Panginoon sa iyo. So hindi po ganoon. Sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 26, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. So, ibig sabihin, naintindihan ng Panginoon na tayo nagagalit. Normal yan. Emotion natin yan. No? Nagagalit tayo. Si Jesus Christ din nagalit one time. No? Nung nakita niyang ang daming kung ano-anong ginagawa sa isang church on his time, nung may nakita siyang church. No? Ang daming nagbebenta ng kung ano-ano. No? Ginawa ng tambayan, hindi na ginalang yung simbahan. So sa mga susunod na araw, siguro matatalakip din po natin yan. Kami po. So ganun din, no? Ang tao, alam po ng Panginoon yan, alam po ni Jesus Christ yan, tao lang tayo, may emotion tayo. So okay lang na magalit, pero huwag tayong magkakasala. Yan ang sabi niya, in your anger, do not sin. Huwag tayong magkakasala sa ating pagkakagalit. In what way? Pagka nagagalit tayo, normal na sa atin yung nagbumure. Diba? So, ang pagmumura ay isang form ng kasalanan. Ayon sa Biblia. So, sa mga susunod, mapabanggit pa natin yan. So, ano pa ba? Yung manakit sa kapwa, po? Isang halimbawa pa rin ng pagkakasala yan. So, ibig sabihin, magalit tayo, pero huwag tayong magkasala. At ang dinugtong ng Panginoon, do not let the sun go down while you are still angry. So, huwag natin hayaang matapos ang araw na hindi patawarin ang ating mga kapwa. So, paano yan? Halimbawa, madalas ang paglubog ng araw ay 6 o'clock ng hapon o 6 o'clock ng gabi. O nagkasala si isang kapatid, bandang 5:45, o di may 15 minutes na lang para patawarin siya. Di ba po? So, paano yan? Pero yan po ang katuruan sa atin ng Panginoon. Amen po. Huwag natin palampasin na matapos ang araw o ang buong araw bago natin patawarin, no? Huwag na natin ipagpabukas. Amen po. Lalong-lalo na kung ang kaaway natin ay yung mga misis natin. Ako po. So, hindi ko naman po nila lahat. Pero, pag tayo po ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa ating mga misis, no? Huwag niyo nang pagpabukas na yung humingi ng patawad. Kahit na
alam na natin na ang side ng misis natin ang may mali. Diba po? Nandyan tayo, nakadesenyo tayo para tayo maglambing sa ating mga misis. Para tayo ay umunawa sa ating mga misis. Tayong unang-unang uunawa sa ating mga misis. Amen po. At suggestion ko lang din po sa may mga asawa, pag tayo po ay magkikipag-usap sa ating mga misis, magpanalangin muna tayo na maging sentro ang Panginoon sa ating pag-uusap sa ating mga misis. Pag tayo ay nagkaroon na ng init ang ulo si misis, no? Inaaway na niya tayo, manalangin pa rin tayo. Kahit sa isip na lang natin. Amen po. Napaka-helpful po ng panalangin. Malaking tulong po na tayo ay nananalangin. Amen po. Dahil yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Unang-una sa relasyon, kailangan kasama natin ang Panginoon. Sa relasyon natin sa ating mga misis, unang-una palagi natin iniisip ang Panginoon. Pangalawa ang ating mga misis. Amen po. So sa mga susunod na araw, matututunan din natin yung mga yan, yung tamang pagrelasyon sa ating mga misis, yung tamang mga iba pang paraan kung paano natin ma-apply yung fruit of Holy Spirit. So sa forgiveness, di ba, nandun lahat eh. Nandun yung pagmamahal. Pag tayo nakapagpatawad, nandun yung joy natin. Pag tayo nakapagpatawad, nandun yung kapayapaan. Pag tayo nakapagpatawad, nandun yung kabutihan. Ayun po yung goodness at ang kindness, nandun din po. Nandun din ang katapatan o ang faithfulness. Nandun din ang gentleness o ang kabanayadan. At ang pagpipigil sa sarili o ang self-control. Nandun lahat. Pag tayo ay nakakapagpatawad. Bilang conclusion, sabi po sa 1 John chapter 5 verse 2, this is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out His commands. Lahat po tayo ay mga nilikha ng Panginoon. So lahat po tayo ay mga anak ng Diyos. Kung mahal natin ang ating mga kapwa, o para mahalin isang paraan para mahalin ang mga kapwa, unang-una dapat mahal natin ang Panginoon by loving God, sabi nga dito, at carrying out His commands. Dapat alam natin ang kanyang salita. Hindi lang basta alam, dapat mahal din natin ang kanyang mga salita. Ang ibig ko po sabihin, dapat kung mahal natin ang kanyang salita, nandun ang ating pagsunod. Amen po. At ang isa nga pong command ng Panginoon sa atin ay to love our enemies and pray for those who persecute us. Amen po. Lahat na ng kaparaanan kung paano patawarin ang ating mga kaaway, andyan po, nabanggit po lahat. So, unti-unti natin, nabanggit dito, dapat sana within a day, no, bago matapos yung araw, mapatawad na natin. Kung hindi natin kayang magpatawad pa, ipanalangin natin. Amen po. Ang ipapanalangin natin, una, ang ating sarili, pangalawa, ang ating kaaway. Panalangin natin, Lord, tulungan niyo po ako na patawarin ang taong ito. Lord, i-bless niyo po ang taong ito na nagkasala sa akin. Patawarin niyo rin po ako, Panginoon, kung ako po ay nagkasala laban sa Kanya. Lalong-lalo na ang pangyayaring ito ay ako ay nagkasala din laban sa inyo, Panginoon. Amen po. And it will follow. Pagkatapos po natin panalangin, everything will follow. Nakakagaan ng loob. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating mga puso't isipan. Amen po. At na-apply natin ng maayos ang fruit of Holy Spirit. So yun lang po ang mensahe ng Panginoon ngayong gabi. At kung meron pong revelasyon ng Panginoon sa inyo po, kung meron po kayong gustong ibahagi, kung meron po kayong mga testimony, maaari lamang po na ay bahagi sa ating group chat. Amen po. At samahan niyo po ako sa pangwakas sa panalangin. Hallelujah, Lord. Muli po kami po ay nagpapasalamat sa inyong mensaheng, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa paalaala, Panginoon, at natutunan namin na kung paano ang tamang pagpapatawad, Panginoon.
Salamat Panginoon at natutunan namin kung paano magmahal ng aming mga kaaway, Panginoon. Salamat Panginoon sa inyong katuruan, Panginoon. Maging sandata namin ito sa aming mga pang-araw-araw na buhay. Magamit namin ito, Panginoon, sa aming mga kapwa namin, Panginoon, sa mga katrabaho namin, Panginoon. Ma-apply namin ito. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, at kakayahan, Panginoon, na makapagpatawad, Panginoon. Bigyan niyo kami ng wisdom, Panginoon, at ang guidance, Panginoon, upang maisabuhay namin ito ng maayos, Panginoon. At Panginoon, bigyan niyo pa rin po kami ng wisdom, Panginoon, upang maibahagi namin ito ng maayos sa aming mga kapwa, sa aming pamilya, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga hindi pa po nakakakilala o tumatanggap sa inyong anak na si Jesus. Ito lang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.